O kung ang fig tree ay namumunga, no, at ay nawawala ng dahon, no, may sinusunod na season yan sa kanyang buhay, no. Sabi nila twice a year mamumunga itong fig tree, no, pag Passover at pagdating ng fall, no. So hindi natin alam. Imagine na lang natin kung ano itong fig tree na ito. Maybe when you can visit Jerusalem ay pwede sigurong ma-describe at makuha ng picture, no. And there were friends, no, na nakapagdala ng fig tree galing sa Holy Land, pero namatay. Sa awa ng Diyos ay namatay. Tapos nang pinakita sa akin, sabi ko, dumaan siguro dito si Jesus, no? Kasi kinurse niya yung fig tree dahil hindi namumunga at namatay. So, the coming of seasons, no, in our life, no? Ano bang sinasabi nito tungkol sa ating buhay, no? At sa kingdom of God, no? Of course, the coming and the ending of the season ay nangangahulugan sa atin na matanda ka na. Lilipas na naman ng isang taon sa iyong buhay, no? But do not worry, no? Lahat naman ay tumatanda at most especially alam mo na malapit ka na pupunta sa langit, no? So, yan. Siguro ang una that there will season that will come in our life, but we hold on to it, no? We know that Jesus or God is faithful to us, and He wants us to be wise in this life, so that through and through, the coming and off season or in season, there is always God in our life, no? And there is always lively faith in our lives, because we know that lilipas ang panahon, lilipas ang tuwa, lilipas ang kasiyahan, lilipas din ang pighati sa ating buhay. God continues to be faithful to us, and He stores heaven para sa ating lahat, no? So in that way, no, may maganda na siguro na may mga parang gulong ng ating buhay that paulit-ulit, but in that way, no, it gives spices to our life. It gives a meaning to our life, na may something na ilo-look forward tayo sa ating buhay, at most especially, we will see the faithfulness of God in our life. So, ang ating dito sa atin sa Philippines, no, 2 season lang, no, rainy and dry season, at may kabuluhan naman lahat ng mga seasons, no, sa ating buhay, no. Kung tag-init o kaya tag-araw, no, siguro mabibida mo ang iyong kasuotan, o kaya pupunta ka sa beach, no, para magtampisaw sa dagat, no. O kaya yan, pwede kang magpa-aircon kung may aircon ka. Pero may maganda na mangyayari sa iyo during sa tag-araw, because yan, ang init ng araw ay nagdadala, no, ng buhay, no, para sa atin. It causes flowers to bloom, causes fruits to ripen para may ma-harvest tayo. Ang the wet season naman, siyempre nandiyan nagdadala ng tubig, no? At nourishment din para sa mga tanim. Bagay mo sobrahan ka lang, mamamangka. Hindi, mag-enjoy ka sa pamamangka, no? Hubarin mo ang iyong sapatos at mamangka pa uwi, no? Dahil sa baha na sa dinadaanan mo, no? May hindi maganda na mangyayari, but we know that these are only temporary things in our life, no? And most especially when we know how to drive ourselves through these things, no? At ang sikreto diyan is there is a God who continue to nourish us in this life. Ganon din sa mga season doon sa ibang mga bansa, no? Sila 4 na season. Ang refleksyon natin diyan is
darating ang season sa ating buhay. Pero ang Diyos ay may gawa nitong lahat na ito na mga season sa ating buhay, no? Summer, spring, winter, and fall. Sabi nila pag summer, of course, you have the luxury to go out and have a party outside, no? Mamasyal, no? And time para kumain, no? At kung ano-ano pa na mga enjoyment dahil yan ay puno ng buhay. Pero pag dating naman ng winter, ay siyempre nandyan ang lamig. It's time to reflect, no? Dahil nagiging slow ang lahat. Wala ka nang masyadong gagawin. At it's time to diet daw, no? Ang iba naman, sabi nila, pagdating ng January or February, it's time to get married, no? Dahil malamig, o hindi lang malamig, but maka-reflect ka sa iyong sarili and you will turn to yourselves, no? So that you will start a new life pagdating ng January or February. Ito yung may mga magaganda na mga bagay. For example, during the fall, no, titingnan mo kung ang mga leaves, no, bago sila mag-brown, no, at kung ano-ano pa na kagandahan, no. What is important is we are not fixated in the season sa ating buhay and we enjoy the good things that can happen. At the bad things will not stay there forever and lilipas din ang panahon. And itong lahat ay magtuturo sa atin upang tingnan din ang ating buhay, magbibigay din ng excitement siguro sa ating buhay at higit sa lahat, no, we see our faithfulness before the Lord. No? So una, ang pagdating ng season sa ating buhay, we see God's faithfulness in our life because God continues to do wonders in our life, no? Ginagawa niya na mabuhay ang mga tanim, mabuhay ang pagkain so that magkaroon tayo ng harvest pagdating ng tamang panahon. So kung ganito, no, ang nangyayari sa atin, God continues to do good things in our life, no? He causes the flowers to bloom, no, the plants and more tanim para sa pagkain natin at the air, no, and many other things, no, that God's faithfulness, no, is seen in our life, no. So kung gaano tayo piniprepare ng Diyos sa ating buhay sa lahat ng season na ito, titingnan natin that He is faithful to us and He continues to shower us with many good things so that we will continue to turn to Him at ayusin ang ating buhay, iayon din ang ating buhay sa Diyos, no, sa plano ng Diyos sa buhay na ito. The people of Israel is likened to a watered garden na tinanim ng Diyos malapit sa river, no? And it will produce good fruit pagdating ng araw. Siguro ang ingatan lang siguro natin dito sa ating buhay na ma-miss natin ang isang season, especially the planting season sa ating buhay para hindi natin ma-miss ang harvest. And that is, no, if we turn to the Lord, no, and see how through the years He has been doing good things para sa atin so that may maaani tayo na kabutihan, kabanalan, no, at buhay na pananampalataya sa buhay na ito, no. God is faithful to us. He showers us with many blessings so that we will also turn to Him and have faithfulness in our life. Secondly, siguro pag at the coming of the season, will also teach us about the guidance of God in our life. Na ang Diyos ay patuloy na gumagabay sa atin, nagtuturo sa atin ng tamang landasin na dapat tahakin sa ating buhay, and most especially personally, no? The Lord continues to tell us His will, to do His will in this life, no? Mga gabay yan at mga mabubuting aral na pagtutuunan natin ng pansin upang hindi mawala ang ating pagmamahal sa Diyos at hindi mawawala ang ating pananampalataya sa Kanya. No? God has made us better persons through the seasons of our life. Sabi nila, siyempre pag
pag ilang seasons ka na nangyari, na nabuhay dito sa daigdig, no? Puno ka na ng maraming kabutihan, puno ka na ng maraming experience, no? And with that, no, you will see that you have been made special by the Lord. So hanapin natin ang gabay ng Diyos at turo sa atin sa araw-araw na buhay na ito so that hindi tayo mawawala sa tamang landas. Of course, lastly, the wisdom of God, no, that we can turn to in this life. Alam natin na may isang simulain, may isang adhikain na sisibol, tapos it will be watered, no? And later on, it will also wither and die. At yun, lilipas, magsisimula at lilipas ang panahon. Ang ating buhay ay magsisimula at lilipas din. Pero dapat ay magkaroon tayo ng wisdom na alam mo na lilipas ka. Dapat you hold on to the things that last forever, and that is our faith in the Lord, no? Ang ating pananampalataya sa Kanya, that hindi tayo iwanan ng Diyos sa buhay na ito, at ang ating buhay dapat ay puno ng wisdom na sa lahat ng mga ginagawa natin. We continue to choose the Lord. We continue to be faithful to Him, and piliin na isasagawa ang Kanyang kalooban sa buhay na ito, because heaven, no, is in our horizon, no? So ito siguro ang challenges sa atin ng gospel ngayon sa paglipas ng panahon at sa pagsibol ng bagong panahon sa ating buhay. God, no, is our continuous, ang patuloy natin na companion sa buhay na ito. Lilipas man ang mundo, magkaroon man ng kung anumang sakuna at katapusan ng lahat, God will never end because of our faith in Him, at He continues to bring life to us. At the end, of course, of our life, we will choose to be with God. No, we will choose the things, no, that last forever, and that is our faith in Him. May God continue to bless us, to bless your families, no, to bless your efforts, your endeavors, to bless your everyday work, so that we will continue to proclaim God's good news of salvation in our life. May God bless us all.